Gusto mong pigilan natin ang kasal nila, sir? Tanong ng matandang mayordomo na si Felix kay Chase habang pinapanood ang footage ng kasal ng babaeng labis niyang minahal ng sobra. Why should I stop her? She preferred to be with that man. Walang dahilan para pigilan ko siya. Pero sinabi mong mahal mo siya, sir. Anang matandang butler. Hindi mo pipilit ang isang tao na mahalin ka. Ani Chase at napailing. Kung mahal mo ang isang tao at gusto kanyang iwan, mo. Kung babalik sila, it was meant to be. If they don't, then wasn't. Ganun lang kadali yun. I don't want to force things. No one likes to be forced. Wika ni Chase at tumayo sa pagkakaupo. Kumusta yung investigasyon sa assassination? Ang Tito Borja mong may pakana ng assassination laban sa inyo, sir. Inaasikaso na yun ng attorney nyo na si Ferrer. Di na kayo dapat mga mag-abala. Pwede na rin kayong magtungo sa US para magpahinga. Tumikhim lamang si Chase at napahilot sa sentido. Lahat ng yaman na naiwan ng kanyang ama sa kanya ipinangalan ng namayapang ama. At yun ang dahilan kung bakit tila gigil ang buong pamilya ng kanyang ama kay Chase. Magmula sa plantation, lupain at kumpanya, lahat yun ay ipinangalan ng ama ni Chase sa kanya. At walang ibinigay sa mga kapatid nito ni isang kusing. Kaya't gustong-gusto siyang patayin ng halos lahat ng kapamilya nakapaligid sa kanya. Can I just kill him? Tanong ni Chase sa matandang butler na si Felix. Ay nako, ang batas na ang bahala sa kanya, sir. Malumanay na sambit ni Felix. Natawa lamang si Chase ng bahagya at napailing na lang. Si Felix ang nag-alaga sa kanya at nagturo ng mga bagay-bagay at nagmulat sa kanya sa mundo ng business. Mula nang namayapa ang ama niya. Dati itong butler ng daddy niya, na ngayon ay butler na niya mismo. At ito lamang ang pinagkakatiwalaan ni Chase sa lahat. Nasira na ng lahat ng taong tiwala niya at si Felix na lang ang natitirang totoo sa kanya. Pakihanda yung chopper, magtutungo ako sa Algracia. Ani Chase at inayos ang suot na necktie. Sir, nakahanda na ang flight nyo, ilang oras na lang yun. Sambit ni Felix na medyo natataranta. May kailangan lang akong asikasuhin. Maikling wika ni Chase at lumabas ng mansyon. Nang makarating sa Algracia, tinanaw ni Chase ang magandang mansyon na dapat sana'y bubuan nila ni Saria ng pamilya. Ngunit lahat ng pangarap na yon ay nawala nang piliin siyang lisanin ng dalaga at magpakasal sa iba. Huminga lamang ng malalim si Chase nang marating niya ang loob ng mansyon. Tinanaw niya ang buong loob nito. Tila naririnig pa nito ang malalambing na pagtawa at paos na pagsambit ni Saria ng pangalan niya. Tila umeeko yun sa tenga ni Chase. Matapos ng ilang minuto ay nagpasya na si Chase na lisanin ng lugar. Kasabay ng pagkalimot sa dalagang labis niyang inalayan ng pagmamahal at pagtitiwala. Let them go. You don't hope for anything because hope destroys you if it is false hope. Love that is not reciprocated is very painful. Let go. It's the hardest thing we will ever have to do, but it is the best for our soul. Hinayaan ni Chase na lisanin siya ng dalaga. Walang dahilan para habulin pa ang dalaga. Dahil si Saria mismo ang nagmakaawang pakawalan niya ito. Samantala, patuloy ang pagpatak ng luha ng dalagang si Saria. She was a fool to listen to her parents' decision. Bawat hakbang ng kanyang paa patungo sa pasilyo, tila ba may tinik na halos tumutugon sa kanyang buong pagkatao. Huwag mo kong ipapahiya sa buong Salvador, Saria. Madiing bulong ng ama ni Saria nang hawakan nito ang siko niya at nang balaki niyang tumakbo. Malaki ang utang natin sa kanila at mahal ka ni Finn.
Walang dahilan para tanggihan mo pa ang grasyang ito. Napailing na lang si Saria. At mabilis na kinuha ang siko niya na mahigpit na hawak ng kanyang ama. Halos manlaki ang mata ng ama ni Saria sa ginawa niya. Ngunit buo ang desisyon niyang takbuhan ng kasal. Napuno ng bulungan ang buong simbahan dahil sa pagtatalo nilang mag-ama. Nang ibaling ni Saria ang tingin niya sa pasilyo, kitang-kita niya ang galit na titig ni Finn sa kanya. Tila ba hindi nito magustuhan ang nangyayari? Buntis ako. Umiiyak na sambit ni Saria. Halos nabingi si Saria nang mas umingay ang bulungan. Tinitigan niya si Finn. Parang nabura na lahat ng emosyon nito sa mukha nang sambitin niya yon. Kay Finn ang batang yan, di ba Saria? Ang ama ni Saria. Umiling si Saria sa ama habang patuloy ang pagbagsak ng luha. Hindi kay Finn ang dinadala ko, Daddy. Halos mapahiyaw ang buong tao sa simbahan nang akmang sasampalin si Saria ng ama niya. Ngunit napigil yon ng umiiyak na ina ng dalaga. Pablo! Sigaw ng ina ni Saria. Umalingaw-ngaw yon sa buong simbahan. Nabitawan si Saria ng kanyang ama nang tawagin ito ng malakas ng kanyang ina. Nang titigan ni Saria ang ina, kita sa mga mata nito ang awa. Tila ba pinapatakbo na ang dalaga upang malayo sa nakakasakal na desisyon ng kanyang ama. Sa huling beses, tinanaw ni Saria si Finn. Wala pa rin yung reaksyon sa mga nangyayari, ngunit nanatiling nakatitig sa kanya. Hindi nagsayang ng oras ang dalagang si Saria. Mabilis siyang tumakbo palabas ng simbahan, habang patuloy na nanlalabo ang mga mata. Ni hindi nito tinapunan ng tingin ang kahit na sino. Ang tanging nais lang ng dalaga ay makawala sa nakakasakal na kasal na yun. Habulin niyo! Sigaw ng ama ni Saria. Ngunit huli na ang lahat at tuluyan ng nakalayo ang dalaga. Hayaan mo na si Saria, Pablo! Naulinigan pa ni Saria ang sambit ng kanyang ina. Agad na pinaharurot ni Saria ang kotse na siyang ginamit nila patungo sa simbahan. Habang umiiyak ay patuloy ang dasal ni Saria na maabutan niya si Chase sa Algracia. Mabilis niyang pinatakbo ang kotse padaan ng tulay patungo sa lugar. Malakas ang ulan ng tanghaling yon at nanlalabo na ang mga mata ni Saria habang minamando ang sasakyan. Mas binilisan ng dalaga ang pagpapatakbo nang nakarating siya sa mahabang tulay. Mabilis ang kotse niya dahil wala siyang kasabay na kahit anong sasakyan. Ang tanging nasa isip lang ni Saria ay abutan ng binata at bawiin ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya. Pinunasan ni Saria ang luhang tumakas sa kanyang mata gamit ang isang kamay. Ngunit bago pa niya mahawakang muli ang manibela, isang malakas na pagbangga ang yumanig sa kanyang mundo. At nagising na lamang siya na puno ng dugo ang suot niyang trahe de boda. Habang mainit ang likido ay patuloy na umaagos ito sa maselang parte niya. Tulong! Paos na paghingi ng tulong ni Saria. Ang anak ko! Tulong! Ngunit nagdilim muli ang paningin ni Saria. Habang hawak nito ang sinapupunan na wala pang umbok. Nilamon ng kadiliman ng buong paligid nito kasabay ng paglalaho ng munting supling sa kanyang sinapupunan. Kung gaano kabilis lumipas ang oras, ganun din kabilis naglaho ang batang dinadala ni Saria. Nakunan siya sa aksidenteng yon. Labis na yung pinagsisihan at halos araw-araw na sinisisi ang sarili niya. Bawat araw para kay Saria ay tila isang malaking laban. Alam niyang adik sa sugal ang kanyang ama, ngunit hindi inaasahan ng dalaga na ang halos lahat ng properties nila ay naibenta na ng ama nito. Ni kahit ang ina niya ay walang alam sa lahat ng yun. Hindi ko na alam kahit sa panaginip
Ay, hindi ko labis inaasahan na mangyayari to sa pamilya natin, anak. Sambit ng ina ni Saria habang tinatanaw ang malaking furniture company na dating sa kanila, na ngayon ay pag-aari na ng isang Chinese businessman. Then, try another business, ma, ani Saria. Makakapagsimula naman tayo eh. Hindi man ganun katanyag tulad ng dati pero makakapagsimula tayo. Napayakap na lang ang ina sa kanya. 8 taon na ang nakalipas, ngunit para sa pamilya ni Saria, tila sariwa pa rin ang naging pagbagsak ng Furniture Republic. Napahinga na lang si Saria ng malalim nang makauwi siya galing trabaho. Katulad ng lumipas na araw, ganun din ang buhay niyang walang pinagbago at patuloy pa rin sa pagbagsak. Nagpa siya ang ina ni Saria na umuwi muna sa probinsya upang doon matuunan ng pansin ang may sakit niyang ama. Saria's father has stage 4 lung cancer at kinakailangan niya ng malaking pera. Kahit pa mababa ang tsansang mabuhay nito. Kamusta ang paghahanap ng trabaho? Tanong ni Osang kay Saria nang makauwi ito sa maliit na paupahan na inuokupan nila 2 taon na ang nakakalipas. Napailing na lang si Saria at mapait na ngumiti sa matalik na kaibigan. Wala eh. Tingin ko dapat lang akong umuwi sa probinsya. Mukhang malaking makahanap ako ng pangmatagalang trabaho dito. Sambit niya at pagod na naupo sa sirang sofa. Gumuso lang si Osang sa dalaga habang winawalis ang direksyon ng kalat palabas ng pinto. Sinabi ko na sa'yo, bakit di ka nalang mag-apply sa mga company? Tingnan mo naman may talent ka naman, lalo na sa pagdidisenyo. Lagi akong rejected pag company na pinapasukan ko eh. Hindi ko rin alam ang dahilan. Pasok ako sa interview, pero pagkatapos naman nun, di natatawag. Si Saria na tila nawawalan na ng pag-asa. Di try mong kontakin yung boyfriend mo noon, yung mayaman na si Finn Salvador. Malay mo, tulungan ka niya. Napailing si Saria, lalo sa ideyang ibinigay ni Osang sa kanya. Kinamumuhian ko ang lalaking yun. Ang pamilya niyang naglulong sa aking ama sa sugal. At siya rin yung dahilan ng kasalan na tinakbuhan ko nun, di ba? Wala nang dahilan pa para magkaroon ng connection sa lalaking yun. Ay, kung sa bagay. Ay baka nga kinamumuhian ka nun ngayon. Dahil nag-headline na ng balitang yun, di ba? Buti nga nakalimot na ang tao sa naging balita dati tungkol sa inyo ng pamilya mo. Ani Osang at nagpatuloy sa pagwawalis. Pumikit ng mariin si Saria habang inaalala ang buong pangyayari. Si Chase lang ang lalaking makakatulong sa kanya. Ngunit tingin ni Saria ay malabong mangyari na hindi siya kinamumuhian ng binata. Gusto niyang ibenta ang mansyon nila at hatiin sa kalahati ang kabuuan. Yun lamang ang tanging paraan para malutas ang lahat ng problema, kahit pa alam niyang pagiging makasariling desisyon yun para sa kanilang dalawa. Samantala, matapos ang 8 taon, muling nagbalik ang binatang si Chase sa Pilipinas. Nang makababa sa private jet, ramdam kaagad ni Chase ang init ng sinag ng araw mula sa kalangitan. Kaya't sinuot niya agad ang shades niya. Sir, do you want us to reschedule your meeting at Elvinida Incorporated? Tanong ni Ray nang makasakay si Chase sa itim na Bugatti nito. Yes, sabihin mo kay Felix na hindi ako uuwi ng mansyon. Ani Chase at kinuha ang cellphone sa bulsa. Sa Algracia mo, idiretso yung sasakyan. Pero sir, nakahanda ang pang-welcome party nyo ngayong gabi sa Cebu. I'm tired and I don't have time for those parties. Kung magpupunta ako doon, nagsasayang lang ako ng oras. Tamad na sambit ni Chase at itinuon ng buong atensyon sa cellphone na hawak niya. After this, give me the list of schedule of my meetings out of the country. Pahabol ni Chase. Yes, sir. Para sa binatang si Chase, pagsasayang lang ng oras sa mga bagay na yon.
At hindi mahalaga sa kanyang buhay ang pagsasaya, katulad na lang ng mga parties at kung ano-anong kasiyahan. Mas itinutuon ng binata ang buong atensyon sa pagpapayaman at pagtatatag ng matibay na pundasyon para sa negosyong labis niyang inalaya ng husto. Tingin ng binata ay kaya hindi umuunlad ang ibang tao, mas nilalaanan nila ng pansin ang makasariling kasiyahan kesa magpayaman na lang ng sobra. Because money can usually get you anything materialistic and even sometimes things that aren't. The basic idea is the value of money. With lots of money, you can buy many things of little value or a few things of large value. Pinagmasdan ng binatang si Chase ang sales leaderboard ng company na pag-aari niya. Tuloy yun sa pagtaas. At dahil yun sa dedikasyon niya sa trabaho na mapalago yun ng sobra. You should go, Ray. Ani Chase nang makababa sa black Bugatti. Iiwan ko na lang yung sasakyan dito, sir. Sabi ni Ray. Umiling-iling na lang si Chase at nagtaas ng kilay sa secretary niya. I said leave. May chopper ako rito at makakauwi ako ng mga oras ganapin ang conference. Hindi rin malaman ni Chase kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya binibenta ang mansyon na ipinagawa nila ni Saria noon. Gayong wala naman na itong halaga dahil kasal na ang dalaga. Nagtiwala ang binatang si Chase sa nobya niya. At hindi inaasahan ng binata na sa unang pagkakataon na magtitiwala siya sa isang tao. Eto rin pala ang sisira sa tiwalang unang beses niyang ginawa. Habang naglalakad papasok ng gate, halos napatigil ang binata sa kalmadong paglalakad nang makita niya ang isang babaeng nakatalikod at nakatanaw sa mansyon. Napakunot ang noo ni Chase habang pinagmamasdan ng dalaga. Nakasuot ito ng itim na mini shirt na yumayakap sa payat nitong bewang habang nakasuot ng tila lumang tela ng puting damit. Nang ibaba nito ang tingin, halos masira na rin ang suot nitong sapatos. Tila marami na ring pinagdaanan yon, katulad na lamang ng dalagang nakatitig sa mansyon. Who are you? Isang baritonong boses ang nakapagpalingon sa dalagang si Saria. Halos kapusin siya ng hininga nang makita ang familiar na dalawang pares ng mata ng binatang labis niyang minahal. Chase's face is almost perfect. He looked really manly. His nose is narrow. He has thin lips and eyes almond-shaped and cold. Matangkad rin ito, ngunit marami nang nagbago. Mas nahubog ang matipuno nitong katawan na yumayakap sa suot nitong polo long sleeve t-shirt na nakatiklop hanggang siko. Chase? Ang muntik ng mautal na sambit ni Saria. Halos tila lumipad sa hangin ang nais niyang sabihin nang titigan siya ng binata. Tila nag-aalab ang tingin na yon na halos pumapaso sa kanya. What are you doing here? Malamig na tanong ni Chase. Agad namang nag-iwas ng tingin si Saria at ibinaba sa lupa ang paningin. Doon napagtanto ni Saria na milya-milya na pala ang layo ng agwat nila ng binata. Natingin niya ay kailanman hindi na niya ito maabot. Chase, nandito ako para sa mansyon. Sabi ni Saria na tila bumubuhol ang dila sa takot. Mansyon? Si Chase na nagtaas ng kilay sa kanya. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong ibenta ang share ko sa mansyon na to. I know you hate me, but I want to take my small share. Alam ko maliit lang yun, pero sana... Naputo lang sasabihin ng dalaga nang matawa si Chase sa kanya. His lips parted and for a moment, he was unable to talk. Then, he let out a loud laugh. Hindi ako santo, Saria. Umiiling na natatawang sambit ni Chase. You want me to help you with my open arms after what you did? I'm sorry. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo noon. Pero kailangan ko yung tulong mo ngayon eh. Kailangan ko ang kahit kalahati ng mansyon para maibenta.
Chase, may sakit si Papa. Halos magmakaawa ang boses na sambit ni Saria. Be careful who you put your faith in. The only people who can betray us are the ones we trust. Isa yun sa mga bagay na tinuro mo sa akin. At ngayon, humihingi ka ng kapatawaran para lang sa tatay mong nag-aagaw buhay para tulungan kita? Saria? Really? Halos kapusin ang hininga ang dalagang si Saria nang lumapit lalo ang binata sa kanya. Yumuko ito ng konti sa kanya na halos tumama ang mainit nitong hininga sa kanyang leeg. You want my help, right? Bulong ni Chase na puno ng panunuya. Right, Saria? Oo, please. Please, Chase, please. Nauutal na nagmamakaawang sambit ni Saria sa binata. Ngunit ngumisi lang si Chase, ngising mapanlait, na tila ba ipinapamukha kay Saria kung gaano siya kababa ngayon. Then beg for it. Ani Chase at hinawakan ng skirt ni Saria pataas. Beg, Saria. You're already a good damage. Wala naman sigurong masama kung hihiramin muna kita sa asawa mo. Please. Nagmamakaawa ako. Sabi ni Saria na nag-iinit ang sulok ng mga mata. Kinagat na lang ni Saria ang ibabang labi habang nakatitig sa kamay ni Chase na nakahawak sa skirt na suot niya. I don't feel that you are even sincere in your apology. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kita tutulungan, Saria. Hindi na kailangan ibenta ang mansyon na ito kung pera lang naman ang kailangan mo. Ani Chase at itinaas ang baba niya para mag-level ang tingin nila ng binata. Kitang-kita ni Saria ang nag-aalab na galit sa mga mata ni Chase. Ngunit paano ba niya maapula ang galit na yun kung sagad sa buto ang galit ng binata para sa kanya? Trust is something that is built over a long time, but takes a few minutes to break. Ganon kadaling nasira yon ni Saria. Anong ibig mong sabihin, Chase? Kung iniisip mong ibibet na ko yung katawan ko para lang sa pera, pasensya ka na, hindi ko magagawa yan. Ani Saria at umambang aalis sa harap ng binata. Ngunit marahas na nahawakan ni Chase ang payat na si Saria. Halos napasinghap ang dalaga sa takot. Pero, nagawa mo na yun noon. You did that to your family before. Hindi mo na maalalang nagawa mong ibenta ang sarili mo noon? At ngayon hindi pa rin pwede? Ani Chase at napangisi ang dalaga. Kapag sa akin hindi pwede pero sa iba ayos lang. May rason ako sa lahat ng yon, Chase. Mahinang sambit ni Saria. At isa pa, hindi. Cut that bullshit. Kung hindi mo gusto yung gusto ko, edi umalis ka na dito. Ani Chase na walang emosyon na nagtapon ng tingin sa dalaga. Sayang mo yung oras ko. Tila libo-libong punyal ang tumarak sa puso ni Saria nang marinig yon sa labi ng binata. Na kahit kailangan ay hindi niya inaasahang lalabas yon sa mga labi ni Chase. Parang kailan lang puno pa ng pag-iingat sa kanya ang binata. Tila isa siyang babasagin noon kay Chase, na laging puno ng pag-iingat at pagmamahal, ngunit ngayon ay parang basura na lang si Saria na tila pinagsisisihang dumaan sa buhay nito. Hindi na muling nagtapon ng binata ng tingin kay Saria. Naglakad ito papasok sa loob ng mansyon at naiwan si Sariang tila naubos ang lakas pagkatapos ng salitang binitiwan sa kanya. Nanlalabo ang mata ni Saria. Tila manhid na manhid siya sa sakit ng salitang narinig niya. Sa ilang minuto na natili si Saria sa pagkakatayo roon. Doon lang nakapagdesisyon si Saria at binaybay niya ang loob ng mansyon na nakabukas para sa kanya. Tila hinihintay lang siyang makapagpasya. Nang makapasok siya sa loob ay naabutan niya si Chase sa wine counter. Nakaupo ito at tila tulalang may iniisip.
Nang lagukin nito na walang kahirap-hirap ang isang baso ng alak, kaagad itong nagtapo ng tingin sa direksyon ni Saria. Tamad ang binatang si Chase na nagtaas ng kilay sa dalaga. Papayag na ako, Chase. Papayag na ako. Ani Saria, at lumapit ito sa direksyon ni Chase. Napangisi lamang ito at humalukip-kip at ibinabang muli ang shot glass sa counter. Take off all your clothes in front of me. Halos di nagproseso kay Saria ang nais ng binata sa kanya. Na kaya't napatitig na lamang siya kay Chase na tila nagtatanong at naguguluhan. Chase, sambit ni Saria. Dahil yun lamang ang lengguwahe na kaya niyang sabihin matapos ang mga sinabi ni Chase sa kanya. I said, strip yourself. Now. Chase growled. Halos kapusin ng hininga si Saria nang si Chase mismo ang humila ng shirt na suot niya. Dahilan na napunit ito ng kaunti, kaya't sumilip ang namamayat niyang hita. If I do what you want, Chase, will you give me the money? Ibibigay mo ba sa akin agad? Nang lulumong sambit ni Saria. Pag hinubad ko lahat to, ibibigay mo sa akin agad ang pera. Naiyak siya ulit at nagtaas ng tingin sa dating puno ng pagrespetong mga mata ni Chase. Umangat ang kurba ng labi ni Chase at nakipagtagisan ng mga titig sa dalaga. Yes, I will. I know you won't agree to stay here, but I could give you some money. Natawa siya ng bahagya. Just warm my bed all night. 100,000. Why are you doing all this, Chase? Tanong ni Saria habang ang tingin ni Chase ay bumababa sa nasirang skirt niya. I know revenge is childish, but that's what I want to happen, Saria. Sabi ni Chase at inayos ang buhok niya. You know it's hard for me to trust anyone. But you just ruined it in just a snap. Alam mong mahalaga sa akin ang pamilya ko, kaya ko nagawa yun. Asik ni Saria na halos ikadurog ng boses niya. Na kahit sino ay gagawin yun, may salba lang ang pamilya niya, Chase. Halos humiwalay ang katawan ni Saria nang mabilis siyang idarag ni Chase sa sofa. Walang kahirap-hirap siya nitong naihiga roon at mabilis na inibabawan. So, kaya mong magbenta ng laman sa kahit na sinong lalaki dahil mahalaga ang pamilya sa'yo? Nang gagalaiting tanong ni Chase. Tuluyang pumatak ang panibagong luha sa mga mata ni Saria nang mas lalo siyang idiin ng binata sa sofa. Umiiling lang siya at nagpatuloy ng paghikbi. Hindi ganun, Chase. Durog na sambit ni Saria. Hindi ganon. Napangisi lang si Chase at tinapunan si Saria ng panghuhusgang tingin. Kung pera lang pala ang halaga mo, dapat ay matagal ko nang binili ang buo mong pagkatao. Now tell me, magkano ka ba? Magkano ba ang buo mong pagkatao? Anger rushed through his blood and Chase's fist clenched. He pushes Saria away before he actually loses his shit and hurts Saria. Huminga lang si Chase ng malalim ng tapunan ng tingin ng bumangon na si Saria sa pagkakahiga na ginawa niya. Patuloy pa rin ang hikbi nito sa harap niya. Ngunit sadyang napakatigas ng puso ng binatang si Chase at isiniwalang bahala nito ang mga pag-iyak niya. How much do you need? Tell me. Ani Chase at niluwagan ng necktie. May cancer ang ama ko, Chase. Milyon ang kailangan ko. Mahinang sambit ni Saria sa binata. Gusto ng binatang si Chase na sabihin na karma yon para sa ama nito. Ngunit nagpigil lang siya nang lumapit ang dalaga sa kanya. Pakiusap. Kailangan ko ng pera.
Durog na sambit ni Saria sa huling salita at nanginginig na hinawakan ng kamay ni Chase. Halos mapaso ang binatang si Chase nang maramdaman niyang payat na kamay ni Saria sa kanya. Tinitigan ni Chase ng mabuti ang magandang mukha ng dalaga. Katulad ng dati ay kagandahan nito ang kahinaan niya. May matangos na ilong ang dalaga, mahabang pilik mata at may perpektong hugis ng mukha. Bawat tingin ni Chase sa tila abo ng mga mata ng dalaga, tila ba kinakapos siya ng hininga. Kaya't agad siyang bumaling ng tingin at tuluyang hinila ang necktie sa kanyang leeg. I will send your father to Germany. Ang sekretary ko na ang mag-ayos ng lahat ng kailangan ng pamilya mo. Ani Chase at kinuha ang cellphone sa bulsa niya. Tinitigan lang ni Chase ang dalaga. Tila ba hindi nagproseso kay Saria ang sinabi ni Chase. Nagtaas lang si Chase ng kilay at inilagay ang phone sa tenga niya. At hindi ka kasama sa gamutang yon. You will stay here and pay your debt. Pwede bang umuwi muna ako ng probinsya para madalo ko sila bago man lang siya makaalis? Tanong ni Saria sa binata. No. You pack all your things at pumunta ka dito. Bibigyan lang kita ng buong maghapon para gawin ang lahat ng bagay na dapat mong gawin. Utos ni Chase. Napatitig lang si Saria sa bulto ni Chase habang naglalakad ito at may kausap sa cellphone. Habang hinihilit nito ang batok na tila ba irritable na sa nangyayari. Saria faced a situation with no choice and no way out. It also means that she is in a situation where she has to keep taking action, whether she likes it or not. It can be a difficult situation, and sometimes we have to make tough decisions to move forward. Agad na umalis si Saria sa mansyon. At nang makalabas sa subdivision, ay agad na humanap ng masasakyan para makauwi sa apartment na tinutuluyan niya. Ha? Aalis ka? Saan ka naman pupunta? Magkasunod na tanong ni Osang sa kaibigan habang nag-iimpake ng gamit. Napakagat na lang si Saria sa ibabang labi nang ituon ang tingin sa kaibigan na tila gulong-gulo na rin sa ikinikilos niya. Nag-escort service ako ng isang mayamang businessman. Sambit ni Saria at nagpatuloy lang sa pag-aayos ng gamit. Ano? Halos maisigaw ni Osang. Saria, ano ba sinasabi mo? Are you disappointed in me, Osang? Nangingilid ang luhang tanong ni Saria habang dala ang peking ngiti sa labi. Ako noon ang nagsabi na huwag papasok sa ganong trabaho. Pero ako naman pala ang unang gagawa ng maruming bagay na yan. Hindi ba sabi mo may mansyon kang ibibenta? O bakit hindi na lang yun ang ibenta mo? Bakit kailangan pa yung ganyang trabaho? Sabi ng kaibigan niya. Time is moving forward without our concern of our way of life, Osang. Patuloy na umiikot ang oras, araw at segundo. Ganun din ang buhay ng mahal kong ama. Even though he did nothing but control my life back then, hindi ko siya pwedeng pabayaan na ganun na lang. Ani Saria at pinasok ang huling piraso ng damit. Pero mali ang pamamaraan na yan, Saria. Maraming pwedeng trabaho at saka yung mansyon. Having no choice in a matter usually the result of having a gun to one's head. Ngunit lahat naman ay may pagpipilian. Pero kadalasan, nakikita na natin ang kahihinatnan. Everyone always has a choice. But each choice presents its own consequences. And because one has to suffer the consequences of one's actions, it behooves one to choose well. Kapag sinabi ng isang tao na wala akong pagpipilian, nakikita niya ang lahat ng mga kahihinatnan ng lahat ng posibleng mga pagpipilian na hindi katanggap-tanggap. Ganon sa sitwasyon ng dalagang si Saria. Mas pinili niya ang kung ano ang makakabuti para sa pamilya at yun ay sa maling paraan. At alam niya ang kahihinatnan ng lahat ng to. Kahit pa alam niyang sa huli ay siya rin naman ang talo. Alam ko yun, Osang.
Alam kong mali ito. I'm aware of this. Hindi ko kayang takasan yung malupit na katotohanan. Katotohanan na kailangan ko ng tulong ng isang taong gagamitin lang din ako. At gagamitin ko rin ang pera niya. Hindi pumayag si Chase na ibenta ang mansyon. Naluluhang wika ni Saria. Agad na nanlaki ang mata ng kaibigan ni Saria sa pangalang sinambit niya. Chase? Chase Del Merced? Yung mayamang businessman? Si Osang na lumapit sa dalaga para mag-abang ng sagot mula sa kaibigan. Akala ko ba mahal ka nun? Mapait lang si Sariang napangiti sa kaibigan bago nagsalita. Osang, lahat naman nagbabago. Hindi lahat nananatiling walang pagbabago. Lahat ay nagbabago. Pag tumungtong ka sa isang ilog, hindi palaging iisang tubig ang nakapaligid sa paa mo. Ang tubig ay palaging nagbabago. Laging gumagalaw at dumadaloy. Ang buhay ay parang ganun din. Ang bawat sandali ay dumadaloy. At nagbabago sa susunod na sandali. Life would be pretty dull if it didn't. Samantala, humilig lamang si Chase sa kanyang swivel chair nang iniluwa ang nanggagalaiti sa galit na si Finn sa kanya. Tamad niya itong tinitigan ng kinain nito ang distansya nilang dalawa. I said before that the marriage didn't work out, sigaw ni Finn Salvador sa kanya. Ngunit nanatiling walang emosyon lamang ang ibinigay na tingin ng binatang si Chase. Bahagya lang si Chase na natawa sa reaksyon nito bago nagsalita. Wala akong pakialam tungkol sa nakaraan niyo ni Saria. I am not interested in that bullshit. But I want to know why you're here. Ano bang ginagawa ng isang Finn Salvador sa kumpanya ko? Come on, Del Merced. Gumamit ka pa ng ibang tao para lang makapag-invest sa Highlands Resort at ngayon, gusto mong i-pull out lahat ng stocks? Really? Kailangang dumaan sa malaking krisis ang resort? Ani Finn na nanggagalaiti sa galit. Bahagyang natawa ang binatang si Chase at inayos ang pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Get another goddamn company, Mr. Salvador. Na kayang tumulong at may salbang palugi mo ng resort. Malamig pa sa yelong saad ni Chase. My empire can dominate even without your little resort. Huwag mo sayang ng oras ko, Finn. Tama lang na iniwang ka ni Saria noon, Chase. Because you are selfish and heartless. Ani Finn. Tama lang ang naging dahilan niya. Napiliin ako at iwanan ka. You know what? We live in such a society where people with a good heart and emotions for others are often considered fools and are being used. Malamig na saad ni Chase. Kung di mo maintindihan, ay umalis ka na dito. Bago pa ako magpatapon sa'yo palabas ng kumpanya ko. Kaagad na umalis si Finn sa harap ni Chase na hindi nagbibigay ng kahit na anong salita sa sinabi nito. Napahilot na lang si Chase sa kanyang sentido nang paulit-ulit niyang narinig ang sinabi ni Finn na yun. Ngunit kaagad na pawi ang malalim na pag-iisip ni Chase nang dumating ang sekretary nitong si Ray. Nagsimula na sir na bumiyahe ang mag-asawang Morales patungo sa Germany. Sabi ni Ray at ipinakita kay Chase ang naging proseso. Ray. Tawag ni Chase sa sekretary na kaagad namang itinuon ng buong atensyon sa kanya. I-pull out mo lahat ng stock sa Highlands Resort. Lahat. Pati yung mga products ng company. Pero sir, akala ko ba may bagong proyekto kayong gustong mangyari sa kalahati ng shares niyo sa mga Salvador? Sabi ni Ray. Natawa lang siya ng konti at napailing. I only needed a little information back then. Ngayon, hindi ko na kailangan. Dahil wala na akong pakialam. Just pull it out and donate it to orphanages. Yes sir, masusunod kaagad. Ani Ray at kaagad na kumilos. Samantala,
Inilibot naman ni Saria ang mga mata niya sa loob ng mansyon na ipinatayo nila noon ni Chase. Ang dating alaala ay muling nagbalik sa dalagang si Saria. Everything, her past, her mistakes, her regrets, and herself. It's all because of her old self. She made mistakes. Pagkakamali na laging ipinapaalala sa kanya. Napahaplos na lamang siya sa kanyang tiyan nang maalala ang batang nawala na hindi man lang niya nasilayan. Apart from the physical pain and trauma of losing her baby, there are equally strong emotional costs. A miscarriage is the loss of a baby and all of the dreams you had of being a mother. Tila sa isang iglap, lahat ng pangarap ni Saria ay nawala. Kasabay ng pagkawala ng lahat sa kanya, alam ni Saria na may pagkakamali siya at hindi niya yun may tatanggi. Ang piliin ng utos ng kanyang ama at iwan ng lalaking labis niyang minamahal. Tingin ni Saria ay malaking dahilan yon para bigyan siya ng malaking karma. How long have you been here? Isang baritonong boses ang umugong sa living room na nakapagpabaling sa dalagang si Saria. Kita ni Saria ang binatang si Chase nakakapasok lang sa malaking pinto. Halos tumigil ang mundo ng dalagang si Saria nang titigan niya ang papalapit na si Chase sa direksyon niya. Nanatili ang tingin ni Saria sa binata. She observed Chase's every move at hinangaan ng kagandahang lalaki nito mula sa malayo. He is more than enough. Tila kahit sinong babae magkakandara pa sa katulad niya. A literally busy businessman who runs a successful family business. He was a man that every girl would dream of. Na kahit si Saria noon ay kinwestiyon ng sarili niya dahil siya ang nagustuhan nito. Kadarating ko lang, sorry. Hindi ako nakapaghanda ng dinner. No, there's no need. Because that's not your responsibility to do. Kung iniisip mong papayag akong ibenta ang mansyon para lang sa kalahati ng gusto mo, ani Chase, na biniti ng pagsasalita at tuluyang kinain ng distansya ng dalaga. Hindi ako papayag, Saria. Wala kang perang ipinasok sa bahay na to. Dahil pinasok ko ang lahat ng yun sa bank account mo. At matagal mo na yung nagastos. Kaagad na napalayo si Saria sa binata. Gamit ang nagtatanong ng mga mata, halos di maproseso sa kanya ang sinabi nito. Pero, hindi ko alam yun. Sinabi mo noon na pera natin ang ginamit mo sa lahat ng to. Natawa lang si Chase sa narinig niya at naglakad patungo sa malaking sofa ng living room. Prente nitong inihilig ang katawan sa sofa at inilagay ang dalawang braso sa magkabilang gilid. Edi kung gusto mo makita ang resibo at history ng bank account, hindi ko ipagdadamot sa'yo. Feel free to check it, Saria. Ani Chase na nagtaas ng kilay. Pero, I'm tired. Ani Chase na pinutol ang nais niyang sabihin. I don't want to fight with you, Saria. Just sit on my lap. At wala kang dapat gawin, yun lang. Chase tapped his lap, urging her to sit like a kid. Yung galit niya kanina sa sistema ni Saria ay tila naglaho na parang bula. Napalitan niyo ng tila kakaibang sakit ng tiyan na kinikilite ang sistema niya. Tinapunan ni Saria ng tingin ng binata. Kita sa mga mata nito ang pagod at pagkahapo sa buong maghapon. Nakabukas ang dalawang butones ng black polo long sleeve ni Chase at nakatiklop ang manggas hanggang siko. Nangingibabaw ang maputi nitong kulay dahil sa itim na suot, habang ang jet black hair na tila kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. Pagod ka? Utal na sambit ni Saria habang patuloy pa rin ang pagkabog ng dibdib. You should rest, Chase. Ngunit nanatili lang na nakatitig ang mapungay at magandang pares ng mga mata ng binata kay Saria. Chase is too uptight and intense. Halos nakakanginig yun ng binti at nakakapagpapawis kay Saria ng matindi. How? How can I rest? Makahulugan na tanong ni Chase sa dalaga. Well, this is your home and you can rest here.
where they arrest you when this home is no longer a home 8 years ago. Sambit ni Chase habang nananatili itong nakatitig kay Saria habang nakaupo sa sofa. Saria felt a sudden pain in her chest, like someone had stabbed her in the heart. Ngunit nang makabawi ay nag-angat siya ng tingin sa binata. Inihanda ko na pala yung tutulugan ko sa guest room. Wala ka kasi kanina kaya nagdesisyon na akong ayusin ko na. Last time na hinayaan kitang magdesisyon, maling desisyon ang pinili mo. You think I'll let that happen again? Malamig na sambit ni Chase. Don't bring up our past, Chase. Nakaraan na yun at ngayon ay paghihiganti na lang ang gusto mo. O mas madaling sabihin na nagsasayang ka lang ng oras sa gaya ko. Bahagyang humalakhak ang binata at nagtaas ng kilay sa dalaga. You know what? I don't like wasting time. And you know that, Saria. Ani Chase. Why? Does your ego get hurt when you talk about our past? I need space, Chase. Pag-usapan natin to sa ibang araw, sa ibang oras. Huwag naman ngayon. Manhid na sambit ni Saria. Pakiramdam ni Saria ay nahahati ang puso niya dahil sa matinding pagkirot. Doon na mas lalong kinabahan ng dalaga nang tumayo si Chase sa pagkakaupo sa sofa. I gave you a goddamn space for 8 years. And now you're asking for freedom again? That's too much, Saria. Napailing na lang ang dalaga at napaatras. Okay, sige, pag-usapan natin to bukas. Chase, wag naman ngayon. Sambit ni Saria. Sleep in our goddamn room. Now! Sagot ni Chase sa malakas niyang boses. Don't you dare try to sleep in the guest room. Dinaanan lang siya ni Saria patungo sa taas. Are you taking revenge because I married someone else? Tanong ni Saria sa binata nang malagpasan siya nito. Napahinto lang si Chase nang marinig ang sinabi ng dalaga. You know what? I'd rather just sit and watch you fall apart than taking revenge on you two. Ani Chase at tumikhim. It's enough that I won't take revenge. Makita lang kita sa ganitong kalagayan, sapat na yon na hindi ka gantihan. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi ako kasal, Chase. Hindi ako kinasal sa kahit sino. Durog na sambit ni Saria na mas lalong nakapagpabigat sa bawat hakbang ni Chase. I chose to run and suffer rather than stay. Katulad ng sinabi ko nun, pamilya ko ang lahat sa akin. And you are also everything to me. But you chose to leave me and marry that bastard. I'm not mad, Saria. I just don't understand everything. Mahal kita sa kahit anong paraan, pero sinira mo yung tiwala ko sa walang kwentang dahilan. Sabi ni Chase, pero nagpatuloy sa paghakbang ang paa niya sa hagdan. Mainit na lagaslas ng shower ang yumakap sa katawan ni Chase, habang pinoproseso niya ang lahat ng naging sagutan nila ni Saria. Napapikit na lang siya ng mariin at huminga ng malalim. He still loves the girl, even though she broke his heart. At yun ang hindi maintindihan ng binatang si Chase. Na kahit pa makasal at magkaroon ito ng pamilya sa iba, parang kahit isang tingin at sabihin lang ng dalaga na siya pa rin ang mahal nito, ay kaagad siyang susuko at mamahalin pabalik si Saria. God damn it! Marahas na hinampas ni Chase ang dingding ng shower. Halos madurog ang fiberglass dahil sa lakas ng hampas na ginawa niya. Alam ni Chase na hindi kinasal ang dalaga kay Finn Salvador. Ngunit patuloy na nilalamon ng galit ang sistema ni Chase sa tuwing maaalala niya na mas pinili nitong lisanin siya kaysa sabihin ang lahat ng problema ni Saria sa kanya. Napapikit na lang si Saria na humiga siya sa kama nila ng binata. Kaagad siyang bumaluktot at niyakap ang tuhod. Maling-mali ang ginawa niya noon at patuloy niyang pinagbabayaran yun ngayon. Kung sana may babalik lang ni Saria ang oras, kung sana nanatili lang siya at sinabi niya lahat kay Chase. Pero ayaw niyang maging pabigat sa binata dahil may mga problema rin itong mas malala sa kinakaharap niya.
Pero dahil sa pagiging makasarili at sunod-sunuran sa paligid niya, nagawa ni Saria na durugin ng buo ang binatang halos sambahin siya ng sobra. Naramdaman ni Saria ang pagbukas ng bathroom at pagbaba ng kama dahil sa pagkakaupo ni Chase. Amoy na amoy ni Saria ang shower gel at mabangong shampoo nito nang dumikit ang balat ni Chase sa kanya habang nananatili siyang nakatalikod sa binata. "I'm sorry. I didn't mean to shout at you, Saria." Paos na bulong ni Chase at sinakop ang bewang ng dalaga gamit ang bisig niya. "I apologize for yelling at you. I was rude, disrespectful, and childish. I will not let it happen again. Please let me know what I can do to make it right, baby." Saria's hot tears streamed down her face. Mas lalo siyang napahikbi nang mas lumapit at tuluyang sakupin ni Chase ang kanyang tiyan ng mga bisig nito. Nang maramdaman ni Saria ang init ni Chase, dun siya nakaramdam ng katiyakan at tila kalayaan sa lahat. This is the man she's in love with, and she never want him to let go. Although he will, she never wished this feeling to fade away. "Wala yan. Just stay by my side and don't let me down, Chase." Tila bumubukol na sambit ni Saria. Hindi nagsalita ang binata. At doon naramdaman ni Saria ang pagsiksik ni Chase sa kanyang liig na mas lalong nakapagpahikbi sa kanya. "Kahit kailan hindi ko naisip na bitawan ka. Even if you chose to leave me." Paos na wika ni Chase. "I brought you here because I was selfish. I'm so in love with someone so selfish like you, Saria." Nananatiling na mahinga ang braso ni Chase sa kanyang tiyan. Ang mainit at mabangong hininga ni Chase ay tumatama sa kanyang liig. Madilim ang buong paligid at tanging mahinang ilaw na lamang na lampshade ang nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Nang iniharap ni Saria ang buong atensyon kay Chase, kaagad na nagtama ang tingin nila ng binata. Kitang-kita ni Saria ang perpekto nitong itsura kahit pa madilim ang buong paligid. Nanatiling nakatitig si Chase sa kanya na para bang nakikita nito ang kaluluwa sa puso ni Saria. "Sinira ko ang tiwala mo nun, Chase." Halos manginig-nginig na nasambit ni Saria. "Hindi dapat. Pagmamahal ang isukli mo sa lahat ng ginawa ko sa'yo." "I can't. Hindi ko kayang gawin yun, Saria. Yeah, I know you hurt me, and I can't stop feeling bad about it. But the fact remains that I still love you." Ani Chase at hinaplos ang pisngi ni Saria. "There is no special laughter aside from the ones I had with you. No tears are more painful than those I shed when you hurt me. But my heart still beats for you. Kaya saktan mo lang ako sa mga paraang gusto mo. I will love you without hesitation." Halos mapasinghap na lamang ang dalagang si Saria nang hilahin siya ng binata upang mas lalong magdikit ang bawat isa sa kanila. Bawat haplos ni Chase sa pisngi ni Saria, tila halos huminto ang mundo niya. Para bang nakakita siya ng liwanag pagkatapos ng matinding laban at naging sugat niya sa nakaraan. Nanlalabo ang mga mata ni Saria na tinitingnan ang lalaking labis niyang minahal, na kahit lumipas ang 8 taon ay hindi nagbabago. "I'm sorry. Patawarin mo ako sa hindi ko pagpili sa'yo noon," ani Saria at pumikit ng mariin. "Forgive me for breaking your trust." Naramdaman ni Saria ang mainit na labi ni Chase sa kanyang noo. Bumaba yun sa tungkil ng kanyang ilong hanggang sa mapunta yun pababa ng labi. Isang malamyos na halik ang binigay nito. At halos kapusin si Saria ng hininga sa isang halik na yon. Ang mainit na palad ni Chase ang lumapat muli sa kanyang leeg pababa. Nang magtama ang mga mata ng bawat isa, kitang-kita ni Saria ang kakaibang titig sa kanyang mukha ni Chase. Habang namumungay ang mata ni Saria,
na tinugunan ang mga titig na yon. Tila isang tala si Chase sa langit. Mahirap maabot at tingin ni Saria ay kahit anong gawin niya ay hinding-hindi niya maaabot. Chase slowly tilted again, without hesitation. He gave her a warm kiss again. Napapikit muli ang dalagang si Saria sa ikalawang, mas kakaibang halik na yon. Chase's warm hand traced the back of her lingerie. Inalay ni Saria ang sarili niya sa ikalawang beses sa binata. Buong-buo yon. At walang pagsisisi na kahit ano. Napatitig lamang si Chase sa dalagang natutulog sa tabi niya habang nakabalot ito ng makapal na puting comforter sa buong katawan niya. Dahan-dahan siyang tumayo sa pagkakahiga at isinuot ang itim na roba. Kaagad niyang kinuha sa drawer ng coffee table ang isang box ng wedding ring habang pinagmamasdan ni Chase si Saria. Tila bumalik ang lahat ng alaala nilang dalawa ng dalaga. Papakasalan na sana ni Chase si Saria ng araw na yon. Pero hindi yun natuloy nang hiwalayan siya ng dalaga sa mismong araw ng pagtatapat niya na nais na niya itong pakasalan. Lahat ng mga pangarap ni Chase ay tila gumuho ng oras na yon at galit na lamang ang natira sa kanya. But Chase regrets it so badly dahil marami siyang pwedeng gawin nun. At kung nanatili siya, ay tsak na sila ang ikakasal ng dalaga ngayon. Natsak na kung nanatili siya, tsak na may pamilya na sana sila ngayon ng dalaga. Tulad ng lagi niyang hinihiling na magkaanak na sila. Chase regrets because he never do things wholeheartedly. He is always divided. Some part of him wants to do it. Some part of him is against doing it. Ang paghabol para kay Chase ay walang saysay nun. Dahil naniniwala siyang buo ang desisyon ni Saria na iwan siya. And he is matured enough to let go if someone wants to go and hold on to if someone decides to stay. Sa pagpilit pa lamang ni Chase sa dalaga na siya ang piliin ay isang makasariling desisyon na. Mas masasaktan ni Chase si Saria kung pinilit niya noon na siya ang piliin nito kaysa sa pamilya niya. Paninindigan ni Chase noon na kahit na gustong-gusto niya ang dalaga ay hindi niya ipipilit kung ayaw nito. True love is sacrifice. Love is thinking about others before you think about yourself. Love is selfless, not selfish. Hinaplos niya ang buhok ng natutulog na si Saria. Habang nakatitig ay doon niya napagtanto na hindi ito kayang mawala sa kanya. Ni hindi niya naisip na lumipas ang 8 taon na natiis niyang palayain ito na ganun lang. Chase. Malamlam na tawag ni Saria sa pangalan ni Chase nang magising ito. How's your body? Tanong ni Chase sa dalaga. Ngunit kagad itong tumalikod sa kanya at natanaw niya ang peklat sa likod ni Saria. Nangakmang hahawakan niya ito ay nabalot na yun ng puting tela. Ayos lang. Don't ask about that. It's embarrassing, Chase. Naihiyang sambit ni Saria sa binata. Kaya't napaangat ng kurba ng labi si Chase. I'm just worried about you. We kinda did it 3 times and I was rough in our last. Anit Chase at bahagyang natawa. Ngunit hindi umimik ang dalaga at nanatiling nakatabo ng comforter sa katawan nito. Kaya binuhat ni Chase ang dalaga upang magtungo sa bathtub. Nang makapasok silang dalawa, doon ay kaagad na tinanggal ni Chase ang comforter sa katawan nito na siyang nakapagpatili at nakapagpabigla sa dalaga. Chase! Sambit ni Saria at tila ba nagbigay ng babalang titig si Chase sa kanya. Ngunit napangisi lang si Chase at maingat na nilagay ang dalaga sa bathtub. Habang ang tubig at bula ay kumakapit sa maputi at malambot nitong balat. Let's just take a bath, Saria. Walang masama ron, sabi ni Chase. At walang hiya-hiya na tinanggal ang suot na itim na roba sa harap ng dalaga. Kagad namang iniwas ng dalagang si Saria ang mukha niya nang makita ni Saria ang kabuuan ng binata. Nakita na niya ito noon at kahit na kagabi lang ay may nangyari na sa kanila ay nahihiya pa rin siya sa binata. Chase is too perfect from body and appearance na tila ba manliliit ka na lang sa sarili mo pag tumabi ka sa isang katulad niya.
He is one of the most successful businessmen at the age of 29. He's like literally living the dream. He's popular, he's strong, he's handsome. Lahat ay perpekto kay Chase, na para siyang isang bituin na mahirap abutin. Naramdaman ni Saria na naupo si Chase sa likod niya. Kaya halos masakop ng binata ang maliit na katawan ni Saria. Ngayon ay nakakulong si Saria sa pagitan ng mga hita ni Chase, na nakapagpanginig sa kalamnan ni Saria. Ramdam na ramdam ng dalaga ang matigas na dibdib ni Chase sa maliit na galaw nito ay tumatama sa kanya. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maunawaan, Chase. Pagbasag ni Saria sa katahimikan nang ikulong siya ng binata sa mga bisig nito. Why are you doing all this? Why are you helping me? Kaagad na bumitaw si Chase sa pagkakayakap. Tila ba napaso yun sa kanyang balat. Napapikit na lang si Saria ng mariin at hinintay ang magiging sagot ni Chase sa kanya. May utang kang malaki sa akin, Saria. Si Chase, at inayos ang mahabang buhok ni Saria at nilagay yon sa kanyang balikat. Sumikdo ang sakit sa puso ni Saria sa salitang narinig sa binata. Habang si Chase naman ay malamyos na binabasa ang likod ni Saria. Hindi makapagsalita ang dalaga ng ilang sandali dahil tila ba bumaon ang sakit sa kanyang kaibuturan at nag-iwan yun ng matinding pagdugo. Paano ko mababayaran yun? Durog na tanong ni Saria. Naramdaman ni Saria ang paglandas ng kamay ni Chase sa kanyang palad habang nilalaro ng binata ang gitna ng daliri ni Saria. Tingin mo ba mababayaran mo yun? Ani Chase. Do you think you can pay off your debt that easily? Hindi. Pero kahit paunti-unti, susubukan ko. Hindi ako papayag ng paunti-unti, Saria. I want you to pay it in full. Now. Ngayon. Sabi ni Chase. Napaangat ang tingin ni Saria sa binata. Habang si Chase ay agad na nahanap ang mga mata niyang nangingilid na sa luha. Hindi ko kayang bayaran yun sa'yo ng buo, Chase. Sambit niya at tuluyang pumatak ang luha. Ngunit nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Chase at nagtaas ng kilay sa dalaga. Habang mas idiniin si Saria sa katawan niya. I want us to get married. Ang makasama ako at mahalin ako, Saria. Yun ang kabayaran ng lahat ng yun. Saria's tears kept falling habang pinagmamasdan ng lalaking labis niyang minamahal noon. Ngayon ay sigurado na si Saria na hindi niya kayang mawalay pa ito sa kanya. Ngunit patuloy pa rin ang pag-usbong ng pagsisisi sa buong sistema ni Saria. Na kung maitatama lang niya ang lahat, kung may babalik lang niya ang oras at ang lahat-lahat. Gusto mong makasal sa pinakamasamang tao? Pigil na hikbing tanong ni Saria. Even if you are the worst person, I will choose you, even in doubt. Even in the moments we both hesitate, wondering whether this is love, pipiliin kita sa kahit hindi mo pagpili sa akin. Sabi ni Chase. Patuloy na nagdudugo ang puso ni Saria sa mga naririnig niya kay Chase. Pailalim ni Saria na kinuha sa tubig ang libreng kamay ng binata at inilagay yon sa kanyang tiyan. Na kahit pa nasa ilalim ng tubig ay nararamdaman ni Saria ang init ng palad ng binatang si Chase. His warmth has always felt like home. Tila ba pag nararamdaman niya ang init ng binata, doon lang niya nararamdaman ang kaginhawaan na naramdaman niya na noon para kay Chase. The day I ran away from the wedding, dalawang mahalagang tao ang nawala sa akin ng araw na yon. Sambit ni Saria at mas hinigpitan ang kamay ni Chase. Tila ayaw ng dalagang si Saria na makawala itong muli sa kanya. Buntis ako nung araw na yon. Buntis ako, Chase. And we lost our baby. Because of my negligence. Naging pabaya ako. I was heading to Algracia that time. Pero isang aksidente ang nangyari sa akin. I'm sorry. I'm sorry, patawarin mo ko.
I can't forgive myself because of a big mistake I did. Hindi ako umaasa na mapapatawad mo ko, Chase. Pero gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako ng sobra. At humihingi ako ng kapatawaran kahit hindi mo ipataw. Malugod kong tatanggapin. Pero hindi nagsalita si Chase. Nanatili itong nakayakap sa tiyan ng dalaga at isinandal niya ang noo sa balikat ni Saria. Tila ba nanghihina ito at doon lamang kumukuha ng lakas. Mas lalong idinikit ng binatang si Chase ang pagkakayakap sa dalaga. Halos malamon ng katawan niya ang balingkinitang katawan ng dalaga. Nakasanda lamang ang noo niya habang pinapatakan ng halik ang mga peklat na gawa ng mapait na nakaraan. Bawat halik na ginagawa ni Chase sa likod ng dalaga ay halos ipagdasal niya sa itaas na pawiin ang sakit na pinagdadaanan ni Saria. Dala ang lungkot at pagluluksa para sa buhay ng anak nilang dalawa. Patuloy ang dasal niya na mapawi ang sakit at mapalitan lang yon ng kasiyahan. Kasiyahan na sana'y mabawi ni Chase sa mga araw na nagdudusa itong mag-isa. I want to scold myself, Saria. Walang may gusto sa atin ang lahat ng yon. Ngunit tingin ko ay may malaking parte ako na naging kasalanan kung bakit nangyari lahat ng yon. Ani Chase, at dinama ang haplos ni Saria sa kanyang braso. Patawarin mo ako sa hindi ko paglaban, Saria. I'm sorry. Nasaktan ako ng sobra at nagpanggap na walang pakialam. I'm sorry. Bulong ni Chase, ngunit nang ibabaw lang ang hikbi ng dalaga na halos ikadurog ng puso niya. Forgiveness is an act of letting go of negative emotions, such as anger, resentment, and bitterness towards the person who has hurt you. Ito ay nagsasangkot ng pagtanggap sa maling nagawa ng hindi pagtatanim ng sama ng loob o naghahanap ng paghihiganti. Love, on the other hand, is a strong emotion that involves care, respect, and concern for the well-being of another person. Kapag mahal natin ang isang tao, handa tayong palampasin ang kanilang mga kapintasan, pagkakamali, and we can prioritize the relationship above our own ego or desires. Dumating na nga ang araw. Maririnig sa buong simbahan ang tunog ng violin na patuloy na bumubuo ng ingay. Sa loob nito, tinanaw ni Chase ang unti-unting pagbukas ng malaking pinto ng simbahan habang ang mga kaibigan at ang mga kakilala nila ay walang mintis na nakatitig sa isang magandang diwatang pumapasok mula sa loob. Dala si Saria ng kanyang ama at ina habang maingat na nilalakad ng dalaga ang direksyon patungo sa buhay na tatahakin nilang parehas. Malaki na ang umbok ng tiyan ni Saria nang dumating ang araw ng kanilang kasal dahil hinintay nila ang pagbabalik ng mga magulang ng dalaga upang ito mismo ang maghatid sa dalagang si Saria sa altar ng simbahan. Nang makarating ang dalaga sa harapan ng binatang si Chase, kaagad na tinapik ng ama ni Saria ang kanyang balikat. Para bang ibinibigay ng kanyang ama ang buong tiwala kay Chase. Kaya't napangiti lang si Chase at dahan-dahang iniharap ang dalaga sa altar. Mahal kita. Bulong ng dalaga kay Chase na siyang nakapagpangisi sa labi niya at sa pari na nasa harap nila. I love you more and I can't wait to get home. Sigunda naman ni Chase sa dalaga na halos napangisi ang buong nasa altar. Matapos basahin ng pari ang aklat, humarap si Chase kay Saria at dahan-dahang kinuha ang kamay nito. Destiny is absolutely real. It's not an idea that comes to our mind. Our life goes according to our destiny that is made up of our karmas. Karma mean the result of our good and bad doings. Saria, sambit ni Chase habang ang singsing na sagisag ng pagmamahal ay unti-unti niyang ipinapasok sa daliri ni Saria. Ikaw ang pinakamaganda sa akin ngayon. Ngunit alam mong palagi kang maganda sa akin at palaging magiging ganito ka kaganda. Bukas,
At sa susunod na araw. At sa susunod pa. Saria, I am not perfect. But this imperfect person stands before you, thanking you that you choose me. Salamat sa tiwala at pagpili sa akin. My love, I give you this ring. Wear it with love and joy. Ani Chase habang nakatitig sa pinakamagandang babae na nasa harap niya. Suot ang magandang trahe de boda. I promise to be your guiding light in the darkness. A warming comfort in the cold, and a shoulder to lean on when life is too much to bear on your own. Ngayon, inaalay at isinasama ko ang buhay ko sa'yo. Hindi lang bilang asawa mo, kundi bilang kaibigan mo, kasintahan, at ang pinakamalaking taga-suporta mo. Hayaan mo akong maging balikat na yung masasandalan at katuwang sa buhay mo. Halos manginig ang boses ni Chase. Kaunting bitaw na salita na lamang ay pati luha na ay papatak na rin. Salamat sa pagpili sa akin. Alam kong maraming tao ang maaari mong puntahan sa paglalakbay na to. Pero natutuwa ako ngayon dahil ako ang pinili mong makasama habang buhay. Napasinghap na lang si Saria at pinunasan ng luha niya nang maisuot ni Chase ang napakagandang wedding ring sa kanyang daliri. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Chase na halos masakop ang buong kamay niya. Ngumiti muna si Saria bago ibinukas ang bibig para bitawan ang sumpaang tutuparin hanggang sa kahuli-hulihang hininga niya. Chase, tawag ni Saria, ngunit nanatili lang na nakatitig sa binata. Ani mo'y kinakabisado nito na parang libro ang buo niyang pagkatao. Para sa akin, ang pag-ibig mo ay parang tubig. Ito ay walang hugis at ito ay walang anyo. Pero ito ay mapayapa at napakalakas. Hindi tayo mabubuhay ng walang tubig. Gayon din sa pag-ibig. Pakiramdam ko ay hindi ako mabubuhay nang wala ka sa tabi ko. And I promise to support you, Chase, through thick and thin. I cannot wait to walk back down that aisle so that I can start the rest of my life with you by my side. Mahal kita. Ani Saria at tuluyan na ngang napaiyak. Mahal kita. My life was a terrible mess until you came along. You fixed all of the problems I never knew that I had. And made me the happiest I've ever felt in my entire life. Chase, my love, I hope you know just how deeply I love you. There aren't words to express how grateful I am for your love and affection. Ang nararamdaman ko para sa'yo ay palaging mananatiling pareho at wala akong ibang nais kundi gugulin ng buong buhay ko na magkasama tayong dalawa. Mahal kita sa natitirang bahagi ng buhay ko, Chase. At mamahalin kita. At mamahalin pa sa susunod na taon, oras, at bukas. At doon ay tuluyang ipinasok ang singsing. Matapos ang palitan ng kanilang mga sumpaan at masigabong mga palakpakan, sa unang pagkakataon ni Chase at Saria na mag-asawa, hinalikan ni Chase ang dalaga sa harap ng altar at sa harap ng maraming tao. This is my sweet revenge, Mrs. Dilmer said. Bulong ni Chase sa dalaga at hinalikan ng pisngi na siyang nakapagpahiyaw muli sa mga tao sa loob ng simbahan. I love you, Saria. Bulong ni Chase muli. I love you too, Chase. Thank you for loving me. Undoubtedly and unconditionally. Bulong ni Saria at inabot ang labi ng binata.